Magandang hapon ho sa inyong lahat. Salamat po at nandito kayo para bigyan ako ng pagkakataon na tumugon sa anumang katanungang meron kayo. Ang recent development po ngayon ay ang reply na nabanggit ko na ipa-file today. Ang deadline dapat bukas pa pero naniguro na kami dahil handa na rin naman kami, i-final na namin ngayon. Medyo naantala ho yung pagpunta namin dito dahil inantay namin yung received copy ng Senate, pati na yung received copy ng Office of the Vice President, pati po ng kanyang mga abogado. Ito po yon. Yan yung sa Senate. And then ito po naman, proof of receipt ng Office of the Vice President at ng kanyang mga abogado. Having said that, ako po ay handa ng tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Thank you, Attorney Bukoy. We will take the first question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon. Ano po yung highlights nitong reply na ifinal din ninyo sa Senado, particular doon sa mga naging argumento ni Vice President Duterte? Okay, ang highlight ho nito, number one, there are several highlights. Yung pinakauna ho, sinabi niya na walang articles of impeachment na dapat sagutin sapagkat wala naman ito. Ibinalik ito sa Kamara. Ngayon ho, ito ho ay mali ho ito sapagkat kung maaalala ninyo, nag-issue ng kautusan ang impeachment court. Sinasabi na na padalan ng writ of summons si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment. So, nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya and sinagot niya. Pangalawa, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito. Pinagpaliban. Pangatlo, nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Pangalawa, sinabi niya she was deprived of Pangalawa, sabi niya meron siya mga affirmative defenses Sinabi niya na unang-una may violation ng 1-year ban rule. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng due process. Number 3, that the Senate is not a continuing body. Let's break it down. Yung una po na sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process sapagkat nung ipinail yung complaint, yung tatlong complaint, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dito. Ngayon, ganito po ang nangyari dyan. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints sapagkat alin ho sa doktrina nung Gutierrez versus the Committee on Justice, sinabi ng Supreme Court na maaaring buuin muna lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House na walang paglabag yon. Ano ang dahilan? Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. So, sabi ng mataas na hukuman, pwede yang ibigay, buuin muna, tsaka ipapasa. Ang importante, yun hong papasok siya dun sa 10-session day rule. 10-session day rule. Ngayon, mula ho nung final, yung pinakaunang impeachment complaint, hanggang dun sa pinakahuli, na yun ho, December 2. Yung pinakahuli, February 5. Yan ho yung ang nakapirma, more than 1/3 ng mga congressman. Pasok ho yan lahat sa 10 session days na requirement. Such that, nung nirefer sa Speaker of the House, ang Speaker of the House
nirefer kagad yan sa plenaryo. Ngayon, ang nangyari sa plenaryo, dahil meron ng more than one-third, and ayon sa batas, pag more than one-third, yan na yung articles of impeachment. So, ngayon, hindi na kailangang i-refer yung tatlo. Dahil may articles of impeachment na eh. Doon ho, sisipa na yung 1-year bar rule. So, yun din ho, ito ay in relation doon sa una ko nabanggit, yung jurisdiction dahil nag-violate daw ng 1-year ban rule. Hindi po. Lahat ho ng impeachment complaint ay pumasok doon sa requirement na 10-session day rule. Pangalawa, ang sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process. Okay? Yung due process, so, there are two ways of initiating an impeachment complaint. Yung unang kong paraan ay saklaw yung dalawang method. Yung isa, reklamo or complaint ng isang miyembro ng Kamara. Verified complaint. Yung pangalawa, verified complaint ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara. Yung pangatlo, yung more than one-third. Ngayon, yung due process na sinasabi niya, ito po ay nag-a-apply kung ang complaint was initiated by referral to the Committee on Justice nung first two methods. Yung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara or yung reklamo ng miyembro ng Kamara. Yan ho, dadaan yan sa proseso sa Committee on Justice. They will determine if it is sufficient in form. Tama ba yung forma? And sufficient in substance. Tama ho ba yung nilalaman? Ayon ho ba yan sa framework? Ngayon, tsaka ho magkakahiring yan. Tsaka magkakahiring. Ito, ang nangyari dito, nagkaroon na ng yung impeachment proceeding ho, nag-kick in yung 1-year ban dahil yung impeachment process na initiate through the more than one-third endorsement ng mga miyembro ng Kamara. Kaya ho, hindi na kinakailangang mag-hearing. Ngayon, yung due process ho yan, it is satisfied pagka binigyan siya ng pagkakataon na sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa impeachment court. Sir, ano po yung argument ninyo, yung prayer ninyo and yung argument ninyo sa sinasabi na walang statements of ultimate facts dito sa threats? Yan ho, buti nabanggit nyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan ho, yung paglalahad, ano yung mga sirkumstansya, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo dun sa sakdal. Ultimate facts. Pero hindi lang ho yan ang requirement ngayon eh. Na-repeal na ho yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkumstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na pasuna dahil sa 2019 amendments. Kung babasahin niyo ho yung kanyang yung articles of impeachment, kasama ho dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta doon sa ultimate facts. Pag nabasa niyo I'm sure nabasa niyo na by now yung articles of impeachment. Nandyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpupruweba doon sa ultimate facts. Itong ebidensya ho ito, itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya. There is no allegation of ultimate facts because buo ho yung articles eh. May factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Last na lang po from my end. Ano po ang masasabi ninyo? Your prayer is to
continue with it, to Of course, proceed yes. with the trial. Yes. Opo. But sabi ng Senate President ay pwedeng pagbotohan. Kung magkakaroon ng motion to dismiss, kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss yung articles of impeachment, and if it has majority vote, ay pwede pong i-dismiss. Ang masasabi ho lang namin dyan ay, kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process. And we trust that the senators, judges, will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tutuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang ho. Thank you, Bibian. Kat Porbes from Radio sorry, sir. May nakalimutan ako. Go ahead, sir. Dahil tatlo yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinayto niya yung Balag case. Ang sabi niya, sabi daw dun sa Balag case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun dun sa sinabi ng Balag. Ayon ho sa Balag case, the Senate is a continuing institution na hindi nadidissolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun ho yun. Isa pa na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nirereklamo niya na tatlo yung naunang impeachment complaint. Kaya daw na-violate yung one-year ban rule nung isinakdal siya using the fourth impeachment complaint na merong more than one-third. Okay. Ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi na complaint. It says impeachment proceedings. Nagkikick in yung one-year ban. Naalala nyo, sinabi ko, there are two methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara. Yung sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag nirefer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than one-third. So, nag-kick in na. Naging epektibo na yung one-year bar rule because of the fourth impeachment complaint. Na lahat naman sila pumasok dun sa 10-session day rule. Buti na alala ko. Thank you, sir. Thank you.